araw na iyon, upang mawala sa isip niya ang nangyari, ay naglinis na lamang siya ng bahay. Nagkabit siya ng mga maninipis na kurtina sa sala at inayos ang kusina. Habang nagwawalis ay nakita niya ang isang lumang manika na nakapatong sa isang lumang upuan. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang parehong manikang hawak ng isang batang nakita niya noong nakaraang gabi. Binalot muli ng hilakbot si Rica kaya agad niya itong itinapon sa basurahan sa likod bahay. Upang mapawi ang takot ay pumunta siya sa palengke upang bumili ng kanyang mga personal na pangangailangan. Dumaan na rin siya sa simbahan upang ipagdasal na gabayan siya ng Panginoon sa lagim na kanyang nararanasan sa paupahang bahay na iyon. Nang palabas na siya ng simbahan ay kumuha siya ng holy water gamit ang lumang lalagyan ng alcohol. Naisip niyang wisikan ang bawat parte ng bahay ng holy water upang maitaboy kung meron mang ligaw na kaluluwa. Ang gabing iyon ay naging payapa, nakatulog siya ng mahimbing. Walang anumang narinig o di naman kaya ay nakita. Ilang gabi pa ang lumipas at tila ba'y naging tahimik na ang buong kabahayan. Ngunit ang hindi alam ni Rica, ang katahimikan na iyon ay patikim lamang pala sa mas nakakagimbal na mga gabing parating. Mahigit isang linggo matapos makalipat si Rica sa bahay na iyon, bandang 3:00 ng madaling araw, nagising siya sa isang malakas na katok sa kanyang kwarto. Naalimpungatan siya at di niya mawari ang nararamdamang hilakbot. Gusto niyang sumigaw sa takot ngunit tila walang lumalabas na tinig sa kanyang lalamunan. Makalipas ang ilang segundo ay muli siyang nakarinig ng mahihinang katok ngunit ito ay nagmumula naman sa pinto ng kusina. Maya-maya pa ay nakarinig muli siya ng isang kahindik-hindik na tinig mula sa isang batang babae. Kumakanta ito. Nakita, pumutok na pala, sayang ng pera. At mula sa paanan ng kanyang higaan ay may isang puting lobo na unti-unting lumipad hanggang maabot nito ang kisame ng bahay. Kinuha niya ang kanyang rosaryo at nagdasal na lamang habang nakaupo sa sulok ng kanyang kama. Tumama sa kanyang mukha ang sinag ng araw na tumagos sa maninipis na kurtina sa kanyang kwarto. Hindi niya namalayang nakatulog siya habang nagdarasal. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakabukas na ang pinto ng kanyang kwarto at mula sa kanyang higaan ay nasilip niya sa di namang kalayo ang sofa, ang lumang manika na itinapon niya sa likod bahay ilang araw na ang nakakalipas.